Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong mahalagang balita tungkol sa inyong SSS pension at iba pang benepisyo na dapat ninyong malaman ngayong buwan ng Disyembre at papasok na taon. Maraming kumakalat na mga chismis at maling impormasyon sa social media tungkol sa di umano'y 7,500 piso na payout para sa lahat ng seniors, pero gusto kong linawin ang lahat ng ito para hindi kayo malito o masaktan ng pag-asa na hindi totoo. Ito ay tungkol sa inyong kinabukasan, sa inyong pinaghirapan, at sa benepisyong dapat ninyong makatanggap, kaya kailangan nating pag-usapan ito ng maayos, tulad ng magkaibigan na nag-uusap sa mesa ng kusina. Hindi ako nandito para magbenta ng pangarap o magpakalat ng fake news. Nandito ako para sabihin sa inyo kung ano talaga ang nangyayari sa SSS, sa DSWD, at sa iba pang ahensya ng gobyerno na tumutulong sa ating mga matatanda. Una sa lahat, aaminin ko sa inyo na walang opisyal na 7,500 piso na one-time payout na ilalabas para sa lahat ng senior citizens sa katapusan ng Disyembre o unang linggo ng Enero. Kung narinig ninyo ito sa Facebook o sa text message mula sa kaibigan, malamang na fake news yon o pinaghalong impormasyon mula sa iba't ibang programa. Pero huwag kayong mabigo kaagad dahil mayroon pa rin tayong mga mahahalagang update na talagang makakatulong sa inyo. Ang totoo, may mga lehitimong benepisyo na paparating at dapat ninyong malaman kung paano ninyo makukuha ang mga ito ng maayos at ng walang hassle. Kaya makinig kayo hanggang dulo ng video na ito dahil sa huli, ibibigay ko sa inyo ang eksaktong mga hakbang kung paano ninyo masusuri kung kwalipikado kayo, magkano ang matatanggap ninyo, at kung saan kayo dapat pumunta para makuha ang inyong pera. Nagsimula na ang Disyembre at karamihan sa ating mga SSS pensioners ay nakatanggap na ng kanilang ika-13 buwang pensyon kasama ng regular na Disyembre 2,024 na pensyon. Ang SSS ay naglabas na ng mahigit 32.19 na bilyon para sa 3.6 na milyong pensioners noong huling linggo ng Nobyembre at unang linggo ng Disyembre. Ito ay mas maaga kaysa sa dati bilang early Christmas gift mula sa SSS, lalo na para sa mga naapektuhan ng mga bagyo. Kung sakaling hindi pa ninyo natatanggap ang inyong pension, dapat ninyong suriin kung tama pa ba ang inyong banking details o contact ninyo sa SSS. Maraming seniors ang nakakalimutan na i-update ang kanilang impormasyon at dahil doon na-delay ang kanilang payout. Kaya kung mayroon kayong problema, pumunta ka agad sa pinakamalapit na SSS branch o tumawag sa SSS hotline para ayusin ito. Huwag kayong mahihiya na magtanong, karapatan ninyo ang pera na iyon. Ngayon, tungkol naman sa SSS pension increase na narinig ninyo, mayroon ngang malaking balita pero hindi ito mangyayari ngayong Disyembre o Enero. Ang totoo, ang SSS ay maglalabas ng Historic Pension Reform Program na magsisimula sa Setyembre 2025, hindi ngayong taon. Ito ang una nilang multi-year pension adjustment sa 68 taong kasaysayan ng SSS. Ibig sabihin, 3 taon na patuloy na pagtaas ng pensyon mula 2025 hanggang 2027. Para sa retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% bawat taon, habang para sa death o survivor pensioners, 5% naman ang increase. Kung ang average monthly pension ninyo ngayon ay 4,923 piso bago mag-Setyembre 2025, ito ay tataas hanggang 6,548 piso pagkatapos ng 3 taon. Yan ay dagdag na 1,625 piso o 33% na pagtaas. Ibig sabihin, kung kayo ay regular na retirement pensioner, makakakuha kayo ng total na 41,145 piso na additional pension sa loob ng 3 taon. Ito ay malaking tulong, lalo na sa panahon ngayon na ang bilihin ay patuloy na tumataas. Pero kailangan ninyong tandaan na ang increase na ito ay magsisimula pa lang sa Setyembre 2025.
kaya huwag kayong aasa ng biglaang dagdag ngayong Enero 2025. Ang maganda pa rito, habang nagkakaroon ng pension increase, ang SSS ay nag-announce din na walang contribution increase sa loob ng 3 taon na yon. Ibig sabihin, hindi na magtataas ang hulog ninyo kung kayo ay active pa rin na members, pero tataas na ang inyong pensyon kapag nag-retire na kayo. Ito ay magandang balance para sa lahat ng SSS members. At para sa mga nag-aalala kung kaya ba ito ng SSS Fund, ang SSS Actuarial Team ay nagsabi na ang fund ay financially sound pa rin hanggang 2049 at gagawin nila ang lahat para ibalik ito sa 2053 sa pamamagitan ng mas mahusay na koleksyon at investment strategies. Kaya hindi kayo dapat mag-alala na mauubos ang SSS Fund, protektado pa rin ang inyong kinabukasan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga ibang benepisyo na baka hindi ninyo alam o nakakalimutan ninyo. Una, mayroon ang tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens or SPIC na ibinibigay ng DSWD. Ito ay 1,000 piso kada buwan mula Enero 2024, tumaas mula sa dating 500 piso. Para sa mga indigent seniors na 60 taong gulang pataas, mahina, may sakit, walang pensyon mula sa GSIS, SSS o pribadong insurance at walang regular na kita, kwalipikado kayo dito. Ang kaibahan nito sa SSS pension ay para ito sa mga walang kontribusyon sa SSS o walang ibang source of income. Kung kayo ay naka-receive na ng SSS pension, hindi na kayo maaaring makakuha ng SPISC dahil exclusive lang ito sa mga indigent na walang iba pang pensyon. Pero kung alam ninyo ang mga kaibigan o kamag-anak na walang SSS pension at mahirap ang buhay, pwede ninyong sabihin sa kanila na pumunta sa DSWD office sa kanilang municipality o barangay para mag-apply. Ang payout ay buwanan, bilyaran o quarterly depende sa sistema ng LGU ninyo. Isa pang benepisyo na baka hindi ninyo alam ay ang Expanded Centenarians Act o Republic Act No. 11982 na nag-take effect noong Marso 2024. Dati, ang cash gift na 100,000 piso ay para lang sa mga nag-100 taong gulang. Pero ngayon, expanded na ito. Kung kayo ay aabot na ng 80, 85, 70 o 75 taong gulang, makakakuha kayo ng 10,000 piso cash gift mula sa National Commission of Senior Citizens. At pagdating ninyo sa 100 taong gulang, 100,000 piso pa rin ang inyong matatanggap. Ang payout para sa program na ito ay magsisimula ng ceremonial distribution sa Malacanang noong Pebrero 2025 at patuloy na ipapamahagi sa buong bansa. Estimated na 275,000 senior citizens ang makikinabang nito ngayong taon na may total na 2.9 bilyon na budget. Kaya kung paparating na kayo sa mga edad na yon, mag-prepare na ng inyong documents at kumuha ng senior citizen ID sa inyong barangay kung wala pa kayo. Ang cash gift na ito ay hindi katulad ng monthly pension, isa lang itong beses na tulong kapag umabot kayo sa milestone age, pero laking tulong na rin yan, lalo na sa mga gastusin sa ospital o sa pangangailangan ng pamilya. Ngayon, maraming seniors ang nagtatanong kung paano nila ma-maximize ang kanilang pension at benefits. Una, siguraduhing updated ang inyong SSS records, iyong address, contact number, at lalo na ang bank account na nakalink sa inyong pension. Maraming delayed payments dahil mali ang bank details o closed na ang account. Pangalawa, kung kayo ay may edad na 65 pataas at nag-stop na sa trabaho, automatic na ang inyong pension. Pero kung kayo ay 60 hanggang 64 na taong gulang, kailangan ninyong tumigil muna sa trabaho bago kayo makatanggap ng pension. Maraming tao ang hindi alam ito kaya na-delay ang kanilang application. Pangatlo, kung may problema sa inyong Proof of Life o ACOP, Acknowledgement of Continuing Pensioner Status, ang SSS ay nag-announce na magiging mas flexible na sila, lalo na sa mga pensioners na 80 taong gulang pataas. Pwede na nilang i-consider ang home visits para sa mga seniors na hirap ng lumabas ng bahay.
Kaya kung may kakilala kayong matanda na hindi makapunta sa SS office, pwede kayong magtanong tungkol sa ganitong arrangement. Pag-usapan din natin ang tungkol sa contribution rate na nagtaas noong Enero 2025. Ang SSS contribution rate ay tumaas mula 14% noong 2024 to 15% ngayong 2025, 10% mula sa employer at 5% mula sa employee. Ito ay ang final phase ng rate adjustment under Republic Act No. 11,199. Kung kayo ay may anak o apo na employed at nag-aalala sila sa mas mataas na hulog, sabihin ninyo sa kanila na ito ay para sa kanilang sariling kinabukasan. Mas mataas ang contribution ngayon, mas mataas din ang pension nila pagdating ng panahon. At ang maganda pa, dahil sa mas mataas na contribution, ang SSS Fund Life ay extended na hanggang 2054, additional 22 taon para sa lahat ng members at pensioners. Isa pang bagay na dapat ninyong malaman ay ang mga loan programs ng SSS. Kung kayo ay pensioner pero may emergency na pangangailangan ng pera, maaari pa rin kayong mag-apply ng salary loan o calamity loan. Ngayong 2025, ang SSS ay planning na bawasan ang interest rate ng calamity loan mula 10% to 7% at ang renewal ay allowed na after 6 na buwan lang. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga seniors na nasalanta ng bagyo o may medical emergency. Pero tandaan, ang loan ay kailangan bayaran pa rin, kaya mag-isip muna kayo ng mabuti kung kailangan ninyo talaga ito o kung may ibang paraan pa para makakuha ng tulong. May mga LGU din kasi na nagbibigay ng financial assistance o medical aid para sa seniors, kaya huwag kayong mahiyang magtanong sa inyong barangay. Tungkol naman sa tax implications ng inyong pensyon, ang SSS pensyon ay tax-exempt. Ibig sabihin, hindi ninyo kailangang magbayad ng income tax sa inyong monthly pension. Ito ay proteksyon na ibinigay ng batas para sa mga retirees. Pero kung meron kayong iba pang income gaya ng rental property or business, ang mga income na iyon ay subject pa rin sa tax depende sa amount. Ang SSS pension mismo ay malinis na, walang kaltas, walang tax. Kaya kung may nagsasabing may kaltas daw o tax sa pension ninyo, mali iyon at baka scam lang na gustong kunin ang inyong impormasyon. Gusto ko ring magbigay ng practical tips para sa inyo kapag pumupunta kayo sa SSS office. Una, mag-appointment online kung kaya ninyo o kung may tumutulong sa inyo na kamag-anak. Mas mabilis ang proseso kung may appointment na kayo. Pangalawa, magdala ng complete documents, ID, SSS number, proof of residency, at kung ano pa mang hinihingi sa inyo. Pangatlo, pumunta ng maaga sa umaga para mas kakaunti ang tao at hindi kayo mapapagod sa pila. Pang-apat, magdala ng kasama lalo na kung may edad na kayo o may sakit para may tutulong sa inyo sa mga papeles at sa pagkakaintindi ng proseso. Panlima, huwag kayong mahihiyang magtanong sa staff. Trabaho nila na tumulong sa inyo, kaya karapatan ninyong magtanong hanggang maintindihan ninyo ang lahat. At ngayon, ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong sabihin sa inyo, mag-ingat sa mga scammer at fake news. Maraming taong gumagamit ng pangalan ng SSS, DSWD, or government agencies para manloko. Kung may tumatawag sa inyo na nagsasabing may instant payout na 9,500 piso o anumang malaking halaga at kailangan lang daw ninyong magbigay ng personal information o magbayad ng processing fee, ayan na ang red flag. Walang legitimate na government program na hihingi ng bayad para sa payout. Walang instant na malalaking pera na basta-basta lilitaw sa account ninyo nang walang proper application process. Kung may nag-text or tumawag na suspicious, huwag kayong magbigay ng SSS number, bank details, or OTP codes. Tumawag muna kayo sa official SSS hotline na 1455 o pumunta sa mismong SSS office para mag-verify. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa masaktan ng pag-asa o worse, mawala ng pera dahil sa scam. Pag-usapan din natin ang payout schedule para sa inyong SSS pension. Ang payout ay basis sa last digit ng inyong SS number. Kung ang last digit ninyo ay 1 hanggang 5, karaniwang unang bahagi ng buwan ang payout ninyo.
Kung 6 to 0 naman, second half ng buwan. Pero dahil sa holiday season ngayong Disyembre at Enero, minsan may adjustment sa schedule, kaya importante na i-check ninyo sa SSS website o tumawag sa hotline para sa eksaktong dates. Ang inyong pension ay automatically credited sa inyong enrolled bank account. Kaya siguraduhin lang na active pa ang account ninyo at tama ang details. Kung gusto ninyong mag-switch ng bank, pwede ninyong gawin iyon sa SSS office pero kailangan ng requirements gaya ng bank certificate at valid ID. Sa mga seniors na may mga anak o apo na nasa abroad at gustong tumulong sa pag-manage ng pension at benefits, mayroon ding option na mag-appoint ng authorized representative. Ito ay lalo na kapag ang senior ay hindi na makagalaw ng maayos o may cognitive issues. Pero kailangan ng notarized special power of attorney para dito at dapat registered sa SSS. Huwag kayong basta-basta magbibigay ng access sa inyong pensyon. Sa kahit sino lang, gawin ang prosesong legal para protektado kayo. Gusto ko ring magbigay ng tips kung paano ninyo pag-iisipan ang inyong pension budget. Una, gumawa ng listahan ng inyong monthly expenses, pagkain, gamot, utilities, transportation. Pangalawa, itabi ang emergency fund kahit konti lang bawat buwan para sa hindi inaasahang gastos gaya ng ospital o repair ng bahay. Pangatlo, kung may extra, mag-invest sa health, bumili ng vitamins, magpa-check up regularly, kumain ng nutritious food. Ang healthcare costs ay tumataas kaya prevention is better than cure. Pang-apat, kung may senior citizen discount kayo, gamitin ninyo ito sa grocery, pharmacy, restaurants, at iba pa. Malaki ang matitipid ninyo doon. Panlima, kung kaya ninyong mag-cooperate sa mga community programs or samahan ng seniors sa barangay, gumawa kayo. Minsan may additional benefits or livelihood programs na inaalok ng LGU na pwede ninyong pakinabangan. Tandaan din natin na ang SSS pension ay hindi lang para sa retirees, pati na rin sa disability pensioners at survivor pensioners. Kung kayo ay may kapansanan na nakakaapekto sa inyong kakayahang magtrabaho, maaari kayong mag-apply ng disability pension kahit hindi pa kayo 60 taong gulang basta may sapat na contributions. Kung naman ang inyong asawa na SSS member ay pumanaw na, kayo bilang surviving spouse ay may karapatang makatanggap ng survivor pension kasama ang inyong mga anak na unmarried at below 21 years old o anumang edad kung may kapansanan. Maraming tao ang hindi alam ang mga benefit na ito kaya napapabayaan ang application. Kung kayo ay kwalipikado, mag-apply ka agad at huwag patagalin dahil ang benefits ay nakabase sa date ng application, hindi retroactive. Sa pagtatapos, gusto kong linawin na walang magic na siyam na 1,500 piso payout na paparating ngayong Disyembre o Enero para sa lahat ng seniors. Pero mayroon tayong mga tunay na benepisyo na dapat ninyong malaman at samantalahin, ang 13th month pension na naibigay na, ang Pension Reform Program na magsisimula ng Setyembre 2025, ang SPISC para sa mga indigent seniors, ang Expanded Centenarians Cash Gift, at ang iba pang programs ng government. Ang susi dito ay information at action. Kailangan ninyong manatiling updated sa mga official announcements, kailangan ninyong i-verify ang information bago maniwala, at kailangan ninyong kumilos para makuha ang benefits na nararapat sa inyo. Huwag kayong mahihiyang magtanong, huwag kayong matatakot na pumunta sa government offices, at huwag kayong bibitaw sa karapatan ninyong makatanggap ng tulong mula sa gobyerno na siyang naghirap kayo buong buhay para i-contribute. Mga kababayan, ang pension at benefits na ito ay hindi charity. Ito ay karapatan ninyo dahil nag-contribute kayo, nagbayad kayo ng taxes, at nag-serve kayo sa bayan sa loob ng maraming taon. Kaya huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong kapag kailangan ninyo. Ang gobyerno, ang SSS, ang DSWD, lahat sila ay nandyan para sa inyo. Pero kailangan din ninyong aktibo
aktibo at informed para maklaim ninyo ang lahat ng benefits na dapat sa inyo. Mag-organize ng inyong documents, mag-update ng inyong records, at magtanong kapag may hindi kayo maintindihan. At sa mga kabataan na nanonood nito, para sa inyong mga lolo at lola, tulungan ninyo sila. Samahan ninyo sa SSS office, turuan ninyo kung paano mag-online inquiry, at lalo na, protektahan ninyo sila sa mga scammer. Salamat sa pakikinig ninyo hanggang dulo ng video na ito. Sana naliwanagan kayo tungkol sa tunay na sitwasyon ng SSS pension at senior benefits. Kung may mga tanong pa kayo o gustong i-verify ang impormasyon, puntahan ninyo ang official SSS website sa sss.gov.ph, tumawag sa SSS Hotline 1455 or pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Huwag kayong umasa sa fake news o chismis sa social media. Mag-verify palagi sa official sources. Ingat kayo lagi, manatiling healthy at naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos. Hanggang sa muli!